magpupuri sa Panginoon. Ngayong umaga po, may katanungan muna akong ilalapit sa inyo. Kanina sa ating call to worship, binasa natin yung Psalms chapter 5. Sinasabi dito sa Psalms chapter 5 verse 1 to 3, give ear to my words, O Lord, consider my meditation, hearken unto the voice of my cry, my King and my God, for unto thee will I pray, my voice shalt thou hear in the morning, O Lord, in the morning will I direct my prayer unto thee and will look up. Again, sa Psalms chapter 5, verse 1 to 3, tayo po ay ini-encourage na sa umaga, pagkagising pa lang ay bigyan kagad natin ng dulog ang panalangin. Sino po ang nanalangin kaninang umaga? Pwede pong itaas ang inyong mga kamay? Ba't parang nahihiya kayo itaas? Mga naligo naman kayo, siyempre, di ba? Siguro naman mga bagong paligo tayo lahat. So, amen po. Ini-encourage po natin lahat na manalangin po lagi pagkagising sa umaga. Partikular na sa ating pananambahan, sinasama niyo po ba ang ating gawain every Sunday sa panalangin? Pakisama po, pati na rin po ang ating pastor na siyang nagbibigay po ng mensahe dito. Na-empower po siya kasi tayo po yung bibigyan ng kabusugan sa spiritual po na pangangailangan. So, without further ado, tayo po ay tutungo na po sa ating mensahe ngayong umaga. Hindi ko na po kayo aanyayahang tumayo, pero pakisundan niyo po ako sa inyong mga Biblia, Daniel chapter 6. Daniel chapter 6, verse 10. Now when Daniel knew the writing was signed, he went into his house, and his windows being open in his chamber toward Jerusalem, he kneeled upon his knees 3 times a day and prayed and gave thanks before his God as he did aforetime. Let us pray. O dakila naming Diyos, o Ama naming nasa langit muli, kami po'y lumalapit sa inyo. Inilalapit po ang mensahe ngayong umaga. Bigyang kapangyarihan, Panginoon, kublin niyo po ang inyong lingkod sa inyong harapan. Nawa, Panginoon, na bigyan namin ng kaluguran, kayo po. Bigyan kami ng mababang puso na tatalima sa inyong salita. Tinataas po namin ang aming mga kahinaan sa inyo. Bigyan, Panginoon, kami ng kasagutan sa aming mga katanungan. Bigyang encouragement ang bawat isa sa mga puntos na ibibigay po ngayong umaga. Nawa, Panginoon, ito'y maisagawa din namin sa aming mga pang-araw-araw na gawain. Muli, empower niyo po ang inyong salita ngayong umaga. Sa matamis sa pangalan ni Jesus, amen at amen at amen. Kanina po, naging introduction natin yung Psalms chapter 5, verse 1 to 3. Again, dito sa ating binasa, sa kwento na to kung saan si Daniel ay laging may ginagawang, hindi naman masasabi nating ritual, bagkos kanyang na kinagawian o simula pagkabata pa lang siguro ay kanya nang ginagawa. Walang iba kundi ang manalangin. At syempre, doon siya umaharap sa bayan ng kanyang Israel since siya po ay nasa malayong lugar. Sila ay nasa captivity po. At mapapansin po natin sa ganitong pagkakataon, yung mindset po ni Daniel toward doon sa panalangin, at mapapansin nyo, bakit kailangan pa niyang humarap sa bayan ng Israel? Pwede naman manalangin siya direkta sa Panginoon. Pero ang tinitingnan po dito, o mapapansin natin, ay yung kanyang pagtalima doon sa pangako ng Panginoon na yung kanyang bayan ay pagpapalain. Umaasa at nananampalataya pa rin si Daniel doon sa magagawa ng Panginoon. So dito po,
mapapansin natin yung sinabi kong mindset. Mindset ng isang mananampalataya. Bilang mga ambassadors. Again, we are ambassadors of Christ. Kanyang mga follower. We're not talking about the Facebook follower, ha? Binabanggit po natin dito, yung follower ng Panginoon. Yung tumanggap sa Panginoon. Yung mga mananampalataya. Na dapat yung kanilang pag-iisip patungkol sa panalangin nandoon. So yung ating pong mensahe ngayong umaga ay pinamagatang pong believing in the power of prayer. Believing in the power of prayer. Kaya po kanina, tinanong ko kayo, kung kayo ba ay nananalangin sa umaga. Kung hindi, or minsan nakakaligtaan natin, again, we encourage each other to do it so. Gawin po natin. Kasi po, doon pa lang po sa simula, naniniwala na kaagad tayo doon sa dinudulog natin sa Panginoon, sa panalangin. Sabi nga po dito, sa ating pong babasahin, 2 Corinthians chapter 5, verse 17. 2 Corinthians 5:17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Kung hindi ka pa mananampalataya during that time, wala kang ginagawa, pagkagising mo kagad, magtitimpla ka kagad ng kape, magliligpit ng higaan, kung may alaga kang aso, yung kagad yung hinahanap mo, kung may alaga ka namang manok, yun kagad yung unang hinihimas mo habang nagkakape ka. O mga iba't ibang klaseng bagay pa po. Pero, nung tumanggap po tayo sa Panginoon, tayo po ay bagong nilalang na. Tayo po ay kay Kristo na. Yung ating po dapat kaisipan, yung ating mindset dapat ay nababago. Hindi man biglaan, bagkos pa unti-unti. Kaya nga sabi ko kanina, we are encouraging each other na tayo po ay manalangin, lalong-lalo na sa umaga, to exercise our faith. Yung pananampalataya natin na hinihiling natin sa Panginoon, doon sa panalangin. Sinabi diyan, all things pass away. Kalimutan mo na yung mga unang ginagawa mo before, nung hindi ka mananampalataya. Gawin mo na yung dapat mong gawin bilang bagong mananampalataya. As Christian, again, we are encouraged to hearken unto the voice. Tayo po ay lumapit sa Panginoon sa panalangin. Iba na po kasi dapat yung tingin natin sa panalangin. Kung ikaw ay mananampalataya, yung deeper meaning po nung panalangin sa iyo ay ito ay nagsisilbing paghinga mo, yung spiritual breath mo sa Panginoon. Kung hindi tayo hihinga, anong mangyayari sa atin? Asa ba yung mga nurse? Ilang minuto ba dapat? Pag hindi ka nakahinga, patay ka na. Alam, nakakaalam. Yung mga engineer ba alam? Ilan? Mga 2 minuto lang siguro. Hindi ka huminga. Ay, siguro, pagpalagay natin 5 minutes. Kasi may naglalangoy pala 21? 12 to 15. Buti na lang, meron tayo ritong kapitan. Galing sa, sa dagat. 12 to 15. So, ganun po, minuto lang. Isipin po natin yung ating paghinga ay katulad po ng panalangin. Hindi tayo mabubuhay kung walang hininga. Hindi tayo mabubuhay kung walang panalangin. Ang tanong, kung hindi ka nananalangin madalas, ano tawag doon? Sisinghap-singhap ka. Nahihirapan kang huminga. Siguro po, naranasan naman dito yung galing ako sa trangkaso. Ang hirap huminga, hinahabol mo, may paghingal. Ganun po yung karanasan ng walang panalangin. Kung ikaw ay may
consistent na panalangin, continually prayerful, yung paghinga mo po, natural lang. Natural lang po. Again, it is also the communication or communicating tool and asking God kung ano po yung mga kahilingan natin, yung mga nararamdaman natin, inilalapit natin sa Panginoon. Itinatangis natin. Sa pagsabi po ng panalangin, yung paglapit po natin, hindi na po tayo nagdidepende sa sarili natin eh. Thy will be done. Yun ang sinasabi, di ba? So yung kalooban ng Panginoon, yung hinihiling natin. Pero minsan, sad to say, sa panalangin natin, inuunahan natin. Pinapanalangin natin, pero at the back of our mind, may iba na pala tayong step na gagawin. Hindi natin hinahayaan yung Panginoon na kumilos mismo doon sa panalangin natin. Nawawala yung believing doon sa panalangin. Nawawala yung believing in the power of prayer. Kasi hindi ka nagtitiwala sa inilalapit mo doon sa panalangin Bagkos nagtitiwala ka sa sarili mong kakayanan, kaisipan, para doon sa solusyon na yun. Madalas, kung may problema tayo, ang nilalapitan natin, kaibigan natin, mahal natin sa buhay, mga katokayo, kung tawagin, at iba pa. Pero sabi po dito, Matthew chapter 7, verse 7. Matthew chapter 7, verse 7, ask, and it shall be given you. Seek, and ye shall find. Knock, and it shall be open unto you. For everyone, verse 8, for everyone that asketh, receiveth, and that seeketh, findeth, and to him that knocketh, it shall be open. So, sabi pa dito, tutuloy pa po natin, hanggang verse 10. Or what man is there of you, whom his son asks bread? Will he give him a stone? Or if he asks a fish, will he give him a serpent? If ye then, verse 11, if ye then being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father which is in heaven give good things to them that ask Him. So, binabanggit lang po dito yung mga kahilingan natin sa Panginoon na minsan pinangungunahan natin yung sagot ng Panginoon Hahayaan ba ng isang magulang na kung ang hinihingi ng kanyang anak tinapay, bibigyan niya ng bato? At kung ito naman ay nangihingi ng isda, bibigyan niya ba ng ahas o serpent? Kung dito nga sa lupa, yung ibig na lang ng magulang sa mga bata, ganun na lamang, mas higit pa yung Ama nating nasa langit na kayang ibigay yung ating mga kahilingan doon sa ikabubuti po natin, Again, doon sa ikabubuti po natin. Baka kasi tanongin nyo, hindi nga po sinasagot yung panalangin ko Baka hindi sinasagot kasi baka mapahama ka. Hindi nais ng Diyos na ibigay sa iyo yun, baka ito ay hindi makakabuti sa iyong kalagayan. Pero pansinin nyo po, si Daniel, yung kanyang ginawa, doon sa text natin, verse 10. Kahit alam ni Daniel during that time na napirmahan na yung decree, at syempre, alam ni Daniel yung magiging penalty nung pagsuway na yon. Anong ginawa pa rin niya? Siya pa rin ay nagpatuloy na manalangin. Siya ay lumuhod at nanalangin ng 3 beses pa sa isang araw. So, ipinasa Diyos ni Daniel yung kanyang kalagayan. Hindi niya pinangunahan ng Panginoon sa mangyayari. So tayo po, bilang mga mananampalataya,
Ito lang po yung gustong iparating sa atin. How do we treat our God in prayer? Ano ba yung pagtingin natin about believing in the power of prayer? Para po sa ating puntos. Point number 1, Daniel know how to prioritize his God. Ano ba ibig sabihin po ng prioritize? Inuuna. Binibigyan kaagad ng importansya. Siya yung nasa top list mo. Kung meron tayong tinatawag na bucket list, siya yung pinaka nauuna. Siya yung pinaka number 1. Sa atin po, bilang mga mananampalataya, we are encouraged, like Daniel, to prioritize our God. Lalong-lalo na po sa panalangin. Diyan po sa binasa natin, sa verse 10, alam ni Daniel na mapapahamak siya. He knew but it did not stop him to pray to God. Hindi po ito naging dahilan para tumigil siyang manalangin. He prioritized God before the degree. Tayo, kung tayong tatanungin, nalaman natin na pag ginawa mo yung bagay na yan, ilalagay ka dun sa den of lions. Siyempre, may takot ka agad mararamdaman. Meron kang doubt na baka kainin ako ng leon. May doubt na pag wala na lang nakakita siguro ako mananalangin. Or baka every other day na lang ako manalangin. But Daniel believed in the power of prayer. He prioritized his God. Walang iba kundi ang ating Diyos na sinasamba. Buhay na Diyos na pinaglilingkuran. Prioritize means putting God first. Sa New Testament, walang iba kundi si Jesucristo po yung ating binabanggit po dito. Sabi sa Matthew chapter 6, Matthew 6:33, we're talking about priority. But seek ye first the kingdom. Yung binabanggit po dyan, seek ye first. Inuuna. Binibigyan ng priority. And His righteousness and all these things shall be added unto you. Yun po yung ipinamamanhik sa atin bilang mga mananampalataya. Unahin natin ang Panginoon, partikular na sa panalangin. Sino ba dapat ang i-priority natin? Yung dapat nating tawagin. Sabi ko nga kanina, di ba? Inuuna natin yung ibang tao, yung mga nasa paligid natin. Hindi natin inuuna ang Diyos. Tandaan niyo po, walang ibang pangalan sa ilalim or sa ibabaw ng langit na itinalaga. Walang iba kundi ang pangalan ng Panginoon. Philippians chapter 2, verse 9 to 11. Philippians 2, verse 9 to 11. Wherefore God also had highly exalted him and given him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, and things in heaven, and things in earth, and things above under the earth, and that every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Pero madalas nga, binabanggit ko kanina sa inyo, di ba? Mas madalas pa nating pinaprioriting tawagan yung mga nasa paligid natin. Hindi ba pwedeng ang una nating tawagin yung nasa itaas natin? Hindi yung second floor, ha? Baka mamaya sabihin nyo, sa second floor ako tatawag. Wala sa paligid, eh. Baka mamaya kasi may pilosopo, eh. So, unahin po nating tawagin po yung nasa taas. Yung ating Diyos na makapangyarihan, na siyang sasagot sa ating mga kahilingan at katanungan. Kasi kung
ang uunahin mo, yung mga nasa paligid sa'yo. Tapos, hindi ka na pagbigyan, sasama yung loob mo doon sa tao. Hayaan mong yung Diyos ang magturo sa'yo kung saan ka lalapit. Dapat ganun. Huwag yung unahan mo, yung lalapitan mo. Kung may problema ka at may kailangan kang humingi ng tulong, unahin mo yung nasa taas at didirektahan ka kung saan ka pupunta. Magbibigay sa iyo yan ng knowledge, wisdom, kung ano yung dapat gawin mo. Katulad din po ni Pablo, sa Lumang Tipan, in example natin si Daniel. Sa Bagong Tipan naman po, let's have an example to Pablo, yung kanyang binanggit kay Timothy. 1 Timothy chapter 2, verse 1. I exhort therefore that first of all, kanina, seek ye first, diba? Ito naman, first of all, una sa lahat, supplication, prayers, intercession, and giving thanks be made for all men. Kung papansinin niyo po yung supplication, paghingi, panalangin, intercession, and giving thanks, yan po ay pakikipag-usap saan? Sa tao? Hindi. Pakikipag-usap po yan sa Diyos. Pagdulog po sa Kanya. Paghingi ng ating mga pangangailangan. Panalangin ng mga ibang bagay na gusto mong ilapit sa Panginoon. Pakikipag-isa mo sa Panginoon at pasasalamat. Ito po dapat ay ginagawa nating first of all sa lahat po ng bagay. Again, minsan, yung priority, hindi na po ito nagiging una. Ginagawa nating huli. Hindi natin binibigyan ng priority ang Panginoon. Nililist natin siya. Hinuhuli natin siya. Nasa huling listahan ng Panginoon. But Paul, he is telling Timothy, the prayer is a priority matter and that it should always come to first. Minsan po, yung prayer often or madalas nating pinupol or ginagawa nating second or third. Instead of making prayer fundamental, pag sinabi po kasing fundamental, una pa rin yan eh. We make it supplemental. Sa halip na fundamental, supplemental na lang. Na dapat number 1 siya, nagiging number 2, number 3 siya. Nagiging supplemental na. Tayo po, kung tayo naman ang balik na rin yung sitwasyon. Sabihin sa atin ng Panginoon na, hindi, sige, hindi kita priority ngayon. Hindi kita fundamental ngayon. Supplemental ka na lang. Matutuwa ba tayo? Hindi, syempre. Ganon din po sana isipin natin. Tingnan natin yung nararamdaman ng Panginoon sa mga ginagawa natin. Again, we are encouraged to make our God our priority. Partikular sa binabanggit po natin o pag-aaral po natin sa buwan na to about prayer. Believing in the power of prayer. And kung mapapansin nyo po, priority na nga ni Daniel yung prayer. Pakibalik mo brad doon sa text natin sa Daniel chapter 6 verse 10. Ginawa niya po itong 3 beses pa, araw-araw, and prayed and give thanks before his God as he did a 4th time. Ginagawa na pa niya noon pa. Hindi niya lang ginawa during that time, nung narinig niya yung degree. Ginagawa niya na to eh. Alam niyo po, pag tayo ay
ginagawa nating priority yung prayer sa buhay natin, ito ay magsisilbing body clock natin, kung tawagin, di ba? Sino naniniwala din sa body clock? Pagdating ng alas 5, kahit di ka gisingin, gising ka na. Pero marami sa young people ngayon, walang body clock, no? Alas 10 na, hindi pa magising. Sinisipa na, hindi pa magising. Ito po ay magiging habit natin, magiging body clock natin sa ating mindset, sa ating kaisipan, being the prayer na priority natin sa ating buhay, pagdulog sa Panginoon. He do it continually. Katulad din po, dapat ng mga mananampalataya sa panahon natin ngayon, we are not just doing it prioritily, but continually. Sabi sa Acts chapter 6, verse 4. Acts chapter 6, verse 4. But we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word. Ito po yung ginagawa natin. Ngayon, sa pagtitipon natin, ginagawa natin. Nanalangin tayo ng sabay-sabay. At yung pagmiministeryo sa kanyang salita na ginagawa natin. We do it continually as a church. But speaking of individuality, sa ating individual na pamumuhay, ginagawa ba natin ito? Yung personal, yung ikaw lang, yung madalas binabanggit sa atin dito, hindi. Nananalangin ka lang yata tuwing mayroong pagtitipon eh. Kaya minsan, pagka tinawag ka, tinuturo pa yung iba. Parang tinamaan tayo doon, Kuya Dong ah. Pag merong prayer sa pagkain, tinuturo pa yung iba. Para maiba naman daw. Pero again, we are encouraged to do it continually. Katulad lang po ni Daniel, again, hindi lang kung priority yung panalangin, bagkus ginagawa niya po ito continually. Para po sa ating second point, Daniel know the personality of his God. Yung personality ng Panginoon. Alam ni Daniel. Alam nyo, nakakatawa dito, hindi lang si Daniel yung nakakakilala. Sabi dyan sa verse 22, Daniel 6:22. My God that sent his angel and had shut the lion's mouth, that they have not hurt me, for as much as before him innocency was found in me, and also before thee, O King, have I done no harm. So tinanong siya kung siya ba ay tawag dito na mayroon man lang konting galos, nasaktan. Pero sinabi ni Daniel, ipinadala ng Diyos yung mga anghel. Pero prior to that, verse 16, Brad, ito po ang sinagot niya yung hari. Kasi nag-aalala nga yung hari eh. Then the king commanded, and they brought Daniel and cast him into the den of lions. Nung dinala si Daniel sa den of lions, ang sinabi ng king kay Daniel, thy God whom thou servest continually, he will deliver thee. Sa puntong ito, pagkakasabi pa lang po ng king, merong kaisipan yung king na ililigtas si Daniel ng kanyang Diyos. Ililigtas si Daniel doon sa den of lion ng kanyang Diyos. May paniniwala. May paniniwala yung hari doon sa Diyos si Daniel. Ibabalik ko sa inyo yung tanong. Tayo ba? May paniniwala tayo sa Diyos natin? Do we believe in the power of God? Sa panalangin po natin na inilalapit sa Kanya?
Shame on us kung hindi natin ginagawa yun. Mas naniniwala pa yung ibang tao sa kapangyarihan ng Diyos natin kaysa sa atin. The Baptist community ay nasasaktan po doon sa pangyayari. Kung kayo po ay aware sa isang pastor na kung saan naakusahan patungkol doon sa mga bata na sinaktan, wala tayong magagawa. But again, sabi dito sa talata na to, naniniwala tayo na isasalba o gagawa ng paraan ang Panginoon doon sa bagay na nangyari na yun. Marami ang nakakakilala sa pastor na yun. Marami ang nagsasabi ng mga bagay na patungkol. Hindi ko alam kung kakilala natin ni pastor. Marami ang nagsasabi ng mga bagay patungkol sa pastor na to, sa kanyang ministry. Yung testimony ng ministry na to. We condemn yung mga violenting bagay. Ilalapit natin sa panalangin yung pastor dahil siya ay lingkod ng Diyos. Kung totoo man yung nangyari na pagkakasala, sa Panginoon siya mananagot. But again, ilapit natin sa Panginoon yung pangyayari dun sa pastor maging sa ministry. Ang daming bata kasi maapektuhan. Kung yung isang bata ron na naturuan ng salita ng Panginoon, ginamit niya sa kanyang ubasan upang magdala pa ng maraming kaluluwa sa kanyang harapan. Amen. Amen. Naalala niyo, di ba, tayo nag-gather din dito para sa Sunday School ng mga bata, maging sa extension ministry, pagtuturo sa mga bata. Nakakaawa yung mga bata, yung reaksyon ng mga bata, pag nakikita mo sa social media, na sa halip na sila ay mapabuti, kung wala yung pag-aaruga, baka sila ay mapahamak. Going to our text again, we know the personality of God. Ilalabas ng Panginoon yung katotohanan. But again, we plead to you. Lumalapit po tayo sa inyo, sa inyong lahat. Ipanalangin po natin yung pastor. Maging yung kanyang gawain. At tandaan po natin, sabi dito, kung yung hari ay naniniwala sa kakayanan ng Diyos si Daniel naman ay naniniwala at nananampalataya na isasalba siya o walang mangyayari doon sa kanya sa Lion of Den. Wala namang binanggit dito sa talata ng Daniel na si Daniel ay nagmakaawa na wag dalhin sa Den of Lions. Nagmakaawa ba siya? Wala namang sinabi. Lumaban ba siya habang dinadala sa Den of Lions? Wala rin sinabi. Masasabi natin si Daniel ay nagpaubaya. O sige, okay lang, dalhin niyo ako sa Den of Lions. Bahala yung Diyos ko. Kilala ko yung Diyos ko eh. Tayo bang church, kilala natin yung Diyos natin? Parang wala akong narinig na amen ah. Do you know our God? Kilala po ba natin ang Diyos nating pinaglilingkuran? Malakay chapter 3. Malakay chapter 3 verse 6. Malakay 3:6. For I am the Lord, I change not. Hindi nagbabago ang Panginoon. Therefore, ye sons of Jacob are not consumed. Yan yung pinangahawakan ni Daniel during sa panahon ng kanyang mga forefathers, sa panahon nila Moses, ni Abraham.
ito po ay itinuturo sa kanila na yung Diyos nilang pinaglilingkuran ay tapat at hindi nagbabago. Ang nangyayari lang naman sa bayan ng Israel, kung sila'y nagtatapat sa Diyos, sila'y napapabuti eh. Pero maraming beses na sila hindi naging tapat sa Panginoon. Pero ang Diyos tapat pa rin sa kanila. Hindi nagbabago. Yung Diyos po ba noon at Diyos ngayon, iba? Hindi naman eh. Pareho pa rin po. Kaya sasabihin po natin ng malakas sa ating mga puso, hindi nagbabago ang Diyos namin. Siya pa rin yung Diyos ni Abraham, siya pa rin yung Diyos ng forefathers ng Israel, na siyang, nagbigay sa atin ng katiyakan, ng kaligtasan. Yung buhay nga natin, hindi tayong nagatubili na ibigay at ilapit sa Panginoon yung buhay na walang hanggan na ibinigay sa atin. Hindi tayo tumaliman at tanggapin ito. Yung regalo na ibinigay sa atin. Yung pinangahawakan natin na yun. Tapos sa mga bagay na kapritswa natin, nawawala kagad yung tiwala natin sa Diyos. Tandaan mo, ang kaluluwa mo, walang halaga. Pero yung mga kahilingan, hinihiling po ng bawat isa dito, masasabi nating monetize. Anong ibig sabihin ng monetize? May halaga eh. May presyo. May pwedeng kapalit. Pero yung buhay na wala hanggan po, or yung kaluluwa na pwedeng mapahamak sa dagat-agatang apoy, wala pong halaga yun. Wala pong presyo. Kahit lipulin mo yung kayamanan ng mundong ito, wala pong presyo ang kaluluwa. Kaya, dapat alam po natin yung personality ng Diyos natin eh. Kung yung bagay na yun, naibigay sa atin eh, what more sa mga bagay na, hindi mahalaga. Or masasabi nating kapritsyohan lang natin. Alam ni Daniel yung personality ng Panginoon sa kanyang pangako. Kala ko may kalaban eh. His personality toward His promise. Joshua chapter 1 verse 5. Joshua chapter 1 verse 5. Ang kailangan lang po natin, alam natin yung personality ng Diyos natin. Dapat sa atin, yung pananampalataya natin doon, hindi nawawala. Therefore, shall not any man be able to stand before thee all the days of thy life, as I was with Moses, so I will be with thee. I will not fail thee, nor forsake thee. Pinangawakan po ni Joshua yan, yung pangako ng Panginoon. Pangawakan din po natin yung personality po ng Diyos natin. Hindi tayo pababayaan. Hindi tayo ipapahamak. Minsan, gusto natin mapahamak yung sarili natin, tapos pag nandun na tayo sa lugar na yon, at saka tayo tatawag sa Diyos. Saka tayo ngingit-ngit ng iyak sa Diyos. Hindi naman kasalanan ng Diyos, di ba? Kasalanan natin kung bakit tayo napunta doon. Isa pa po, Deuteronomy chapter 31, verse 6. Deuteronomy chapter 31, verse 6. Be strong and of a good courage. Fear not, nor be afraid of them. For the Lord thy God, He it is that go with thee. He will not fail thee, nor forsake thee. Again, personality po ng Panginoon na hindi niya pababayaan yung kanyang mga anak. Tayo dapat ay wag matakot. Wag tayong panghinaan ng loob. Again, buhay po ang Diyos nating pinaglilingkuran. Nandyan ang Banal na Espiritu sa ating kalagitnaan. Sabi nga ni Kuya Marvin, di ba, ang Banal na Espiritu po, once na tinanggap mo ang Panginoon bilang yung personal tagapagligtas, hindi po yan nawawala. Nasa atin na po yan. Minsan, ginigrip natin lang. Sinasaktan natin.
Yung fellowship, nawawala kasi tayo yung lumalayo eh. Pero yung personality pa rin ng Panginoon na kanyang ibalik yung kanyang anak sa kanya, ay ginagawa po niya sa atin, bawat isa. Ang problema nasa atin, sa ating pagsagot. Again, He will never leave thee, nor fail thee, nor forsake thee. Sabi dito sa Bagong Tipan naman, Hebrew chapter 10, verse 23. Hebrew 10, verse 23. Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for He is faithful that promise. Yung personality po ng Panginoon, hindi siya nagbabago at faithful po siya sa kanyang pangako. Faithful po siya sa pangako. Masasabi natin tayong mga tao, speaking of mag-asawa, yung vow is one of the promise ng mag-asawa. Minsan nabe-break yung vow, minsan merong nakakaligtaan sa vow. Pero pagdating po sa vow ng Panginoon sa kanyang mga anak, sa kanyang kung saan tayo ay ikakasal bilang church sa Panginoon, hindi po nagbabago. Yung pangako po ng Panginoon is faithful po siya ron sa Kanya. Faithful po ang Panginoon sa atin. Tayo lang nga po ang hindi faithful. Nagiging unfaithful tayo. Sabi rin dyan sa Romans chapter 8. Romans chapter 8 verse 38 to 39. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, verse 39, nor height, katangkaran na pinag-usapan dito nor death, or any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Mahal po tayo ng Panginoon. Lalong-lalo na yung mga anak niya. Ang tanong, naniniwala ba tayo sa pagmamahal ng Panginoon? At minamahal din ba natin yung Panginoon? He first loved us. Ibinabalik lang natin yung pagmamahal. Kaya hindi natin pwedeng questionin yung mga bagay na pwede nating idahilan patungkol sa pagmamahal na yan. Sinabi nga dyan, di ba? Kung titingnan mo yung pagkakasunod-sunod yan, wala nang ibang bagay ang makakapaghiwalay pa sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Binigay nga yung kanyang buhay para sa atin Di ba? Kung tayo nga tatanungin, sigurado hindi natin masasagot kagad dito kung yung buhay mo naman, ibigay mo sa Diyos, kaya mong ibigay kagad ngayon? Sigurado, lahat sa atin dito, magdadalawang isip Nature ng tao na iligtas muna niya yung sarili niya before anything else. Again, we are encouraged, like Daniel, to know the personality of our God. Dapat alam po natin na ang Diyos natin ay hindi nagbabago. He changed not. He is faithful. At wala na pong ibang makakapaghiwalay ng pag-ibig ng Diyos sa atin. For our last point, Daniel know the power of his God. Ayan po, the power of prayer. Alam niya yung kapangyarihan ng kanyang Diyos. Wala na pong hihigit pa. Wala na pong hihigit pa sa Diyos natin. Ang Diyos po natin ay buhay. Ang Diyos po natin ay makapangyarihan sa lahat. Daniel chapter 6, verse 25.
Then King Darius wrote unto people, nations, and language that dwell in all the earth, peace be multiplied unto you. Verse 26, I make a decree that in every dominion of my kingdom, men tremble and fear before the God of Daniel. For he is the living God, and steadfast forever, and his kingdom that which shall not be destroyed, and his dominion shall be even unto the end. Sabi ko sa inyo kanina, di ba? Yung paniniwala ng hari, binigyan niya pa kagad ng katuparan. Ano ibig sabihin ng katuparan? Ginawa niyang decree na lahat ng nilalang under the kingdom niya, dapat magbigay ng papuri o sumunod doon sa Diyos ni Daniel. Ganun po yung nakitang kapangyarihan ng hari sa Diyos ni Daniel. Nawa po sa bawat isa sa atin dito, makita din sa buhay natin yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay po natin. Siguro naman po, dito sa binasa natin, sa binigay na degree ng hari, masasabi nating sinagot ng Diyos yung panalangin ni Daniel. Hindi kasi sinabi ko ano yung panalangin ni Daniel Basta sinabi lang, nanalangin siya Kasi nga, nalansi yung hari patungkol dito sa pinagawang degree sa kanya. Pero na-overturn. Sabi kanina sa scripture reading natin, yung mga nagsabi o nagsuggest ng degree patungkol doon sa nilabag ni Daniel, sila yung ipinakain sa Den of Lions. At hindi lang yun. Hindi lang yung mga kapatid. Hindi lang sila ang napahamak. Bagkus pati ang kanilang mga asawa at kanilang mga anak na walang kamuwang-muwang. Kaya po sa bawat isa po dito again, we are accountable. We are accountable sa ginagawa po natin. Alam natin ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Kung yung kapangyarihan ng Diyos na yan ay sinusuway mo, hindi lang ikaw yung mapapahamak, kapatid. Maging yung nasa paligid mo. Maging yung pamilya mo. Hindi mo ina-acknowledge yung kapangyarihan ng Panginoon. Ang masaklap niyan, baka mamaya, iparana sa iyo yung kapangyarihan ng Panginoon sa masaklap na pagkakataon. Sa hindi nakakatawang pagkakataon. At madadamay pa yung iyong pamilya. Going back to our text, si Daniel, from the start, alam niya na kaagad yung kapangyarihan ng Diyos. Yung gagawin ng Panginoon sa buhay niya. Na alam niyang hindi siya mapapahamak, katulad ng sinabi natin kanina. Hindi magbabago. Alam niya kaagad yung kapangyarihan ng Panginoon Sabi sa Psalms chapter 18. Psalms chapter 18 verse 2. The Lord is my rock and my fortress and my deliverer, my God, my strength, in whom I will trust, my buckler, and the horn of my salvation, and my high tower. Sa buhay po natin, itong mga katagang to, inilalapat ba natin sa buhay natin? Ina-acknowledge ba natin yung Diyos? God will give me strength. He will make me stand. Kahit na sabihin natin yung ground na ating kinakatayuan ay gumagalaw. Gumalaw man yung ground na yan, nakatayo pa rin yung rock. Nakatayo pa rin tayo sa Panginoon. Mag-shake man yan, yung rock nakatayo pa rin. At doon tayo nakasandal, doon tayo nakatungtong sa rock na yon. Walang iba kundi
ang ating Panginoon Kristo. He will be as steady as rock. Kayo, kung kayo tatayo, kung papipiliin kayo, doon ba kayo sa buhangin na nagsishake? O doon sa bato? O doon sa rock na kung saan naka-steady lang? Gumalaw man kayo pero alam nyong safe kayo. When the storm rages, He will be our fortress and shelter. Sa panahon ng bagyo o ng unos, magsisilbing kanlungan natin ang Panginoon. Yun yung isa sa power ng Panginoon na dapat nating malaman. Pwede natin siyang kanlungan at lapitan, lalong-lalo na sa panalangin. Pero minsan hindi natin ina-acknowledge yung power na yon. Hindi natin ina-acknowledge yung kapangyarihan ng Panginoon bilang ating malalapitan, bilang ating magiging fortress and shelter. Hindi natin binibigyan ng kahalagahan yung power of prayer. Psalms 20 verse 7. Psalms 20 verse 7. Some trust in chariots and some in horses, but we will remember the name of the Lord our God. So tayo, nagtitiwala ba tayo sa kapangyarihan ng Panginoon? Iba po yung naniniwala sa nananampalataya, sa nagtitiwala. Pwedeng maniwala ka, pero hindi ka nananampalataya, hindi ka nagtitiwala. Pwedeng alam mo lang, pero hindi mo binibigyan ng pagpapahalaga. Wala kang pananampalataya. Saan po ba tayo doon? Tayo ba ay naniniwala lamang? O tayo ay nananampalataya at nagtitiwala sa kapangyarihan ng Panginoon? Lalong-lalo na sa buhay natin. Tandaan niyo po, sinabi ko kanina, we are more than conquerors. Bilang mga tinubos ng Diyos, sabi dyan, Romans 8:37. Malapit na po tayo matapos, 3 talata na lang to. Romans 8:37, nay, in all things, we are more than conquerors through Him that loved us. Tandaan po natin, we are not victims. We are victorious. We are not victims, guys. May katagumpayan po tayo. Alam niyo po yung ang katagang, ang bumangga, giba. Nakasandal tayo sa Diyos eh. Pero wag po natin gawing tawag dito, ano ba yung term? Dahilan para gumawa ng kalokohan. Hindi po. Sasawatahin or tayo ay bibigyan ng, tawag dito, pagpapalo ng Panginoon kung tayo naman ay hindi sumusunod sa Kanya. Tayo ay aayusin niya. Philippians 4:13. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Lahat ng bagay po ay magagawa natin sa pamamagitan po ni Jesus sa bawat step po ng buhay natin. Kung tayo ay naniniwala sa Kanya, tayo ay naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos, tayo ay naniniwala sa power of prayer na inilalapit natin sa Kanya. Sabi dito, Jeremiah 32:27. Jeremiah 32:27. Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Meron bang mahirap sa Diyos? Siguro sa ating mga
mananampalataya at di mananampalataya, masasabi nating mahirap nga eh. Mahirap nga yung buhay ngayon eh. Pero kung nagtitiwala ka sa Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos, at lumalapit ka sa Kanya, at nagtitiwala ka sa power of prayer na idinudulog mo, masasabi mong lagi mong kapiling ang Diyos. Mahirap man, pero nalalampasan. May hirap man, pero nalalampasan. Hindi naman araw-araw naghihirap ka. Sabi nga sa talata, hindi ko na maalala kung anong, wala pa akong nakitang anak ng Diyos na malimos ng pagkain. Tapat. Pinag-usapan po natin doon, tapat ha. Wala pong mahirap sa kanya. Kung yung lahat ng nasa paligid natin, nilalang niya eh. Tapos yung kapritsyoan lang natin, o yung kailingan natin, hindi niya papagbigyan. Again, maraming sagot sa panalangin natin. It may be denied, or directly answered, or baka hindi pa pwedeng ibigay sa iyo. Wala pa sa tamang panahon. Para po sa ating huling talata, Matthew 28:18. Mismong Diyos na ang nagsabi nito, mismong si Jesus. Matthew 28:18, and Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Malinaw na malinaw po, no? All power. Hindi po sinabing some power. Hindi sinabing particular power. Sinabi po dyan, all power. Tapos hindi pa tayo naniniwala, hindi pa tayo nananampalataya. Shame on us. Nanalangin ka pero hindi ka naniniwala sa power of prayer. Shame on you. Nanalangin ka pa. Para po sa ating pagtatapos, when we pray to God, trust Him on our prayer. Siya ang nakakaalam ng tamang kasagutan. Ito man ay pabor sa atin o hindi. Again, siya yung nakakaalam ng tamang kasagutan, pabor man sa atin o hindi. Sabi sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Ito po iwan nating talata. Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Ito, paborito tayo ni Teacher Rem. Ito ba yun? Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Again, iwanan ko po sa inyo yung title ng ating pong mensahe ngayon. Do you believe on the power of prayer? Again, do you believe on the power of prayer? Tayo po lahat ay yumuko at manalangin. Diyos na nakila sa lahat, kami po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa binigay niyo pong mensahe. Nawa po, ito'y naging encouragement sa bawat isa. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na makaganap. Magawa po namin ito, alinsunod sa inyong kautusan. Dinadalangin po namin ang bawat isa ng may pagpapala